Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's vlog nga po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga Dabber Gods. At unahin natin itong tungkol sa drawing po no ng Jowa Pau na ibinigay po sa kanila during Sugod Barangay. Hindi po ito kanina ha, nung ibang araw po ito. And i-flex ko lang sa inyo dahil talaga namang lagi-lagi po no na dinodrawing, pinipinta ang ating mga Dabber Gods. Ito po ay way po ng mga Dabber Gods at supporters nila ng pagpapakita po ng suporta and syempre pagmamahal sa ating mga Dabber Gods sa TBJ and syempre sa Jowa Pau. At oo nga po pala no, trending tayo sa Twitter na ngayon ay X ang hashtag #ItBulagaTV5 and syempre ang hashtag legit Dabber Gods. So talaga namang mapa online, mapa televiewers, timbahay, talagang nag-e-enjoy ang mga viewers ng Itbulaga. So isang patunay lamang po ito na talaga namang marami ang sumusuporta at nagmamahal sa kanilang programa. Samantalang si Pauline Luna Soto naman ay nagbahagi po ng pinadala po sa kanyang mga prutas, no? Sabi nga dito, thank you fruits in bloom. So napakaganda no, parang cake siya tapos mga prutas po yung nakalagay. So nakakatuwa lang kasi lagi pong merong nagpapadala kila Pauline Luna Soto ng mga sponsors, no? Hindi lang po kay Pauline ha, kay Baby Mochi din, kay Baby Tali, marami pong nagpapadala sa kanila at piniplex po ito ni Pauline sa kanyang Instagram. Way ito ng promotion ng isang brand na nagpapadala po sa kanila. Samantalang si Bossing Vic Soto naman po ay may bagong commercial para po ito sa Playtime PH na natalakay na po natin nung nakaraan. Pero this time, ang pag-uusapan natin ay yung behind the scene habang sinushoot or ginagawa ang commercial na to para po sa isang brand. So, eto nga po, ipapakita ko po sa inyo yung picture ni Bossing Vic Soto and syempre, yung binabasa niya po dito para sa kanyang commercial. So, nakakatuwa lang, ano? Dahil talaga namang walang kupas ang isang Bossing Vic Soto at marami pa din pong mga advertisers ang kumukuha sa kanya and syempre, nagtitiwala. Sabi nga po dito ng Playtime PH, first look Bossing X Playtime. Exciting, abangan mga ka-Playtime. So, possible na ito po ay isang commercial na mapapanood natin syempre sa television. Sabi nga po ng mga netizen na nag-comment sa post na to, iba ka Bossing Vic Soto. Kasi kahit may edad na po si Bossing Vic, talaga namang pinipili pa rin siya ng mga advertisers. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa viral issue ngayon ni Mr. Willie Rebillame. So, hindi naman daw ito papatulan ni Dingdong Dantes yung mga parinig at patutsyada nitong si Willie Rebillame. Ayon dito sa write-ups ng Filipino Star, ang haba ng hanash ni Willie Rebillame sa kanyang programang Will to Win sa katapat niya na Family Feud hosted by Dingdong Dantes, though hindi niya binanggit ang title nito. Base sa survey, hindi ni Willie napataob sa rating ang programa ni Dingdong. Talak ni Willie, hindi binili sa ibang bansa ang kanyang programa, hindi rin daw importante sa kanya ang rating. Kaya naman natawa ang ibang social media user. Pinaghandaan ng Family Feud ang Hulyo Panalo nila, kung saan hindi lang ang avid viewers nila ang maaaring manalo sa all new guests to win promo, kundi ang mga manonood din ng ibang programa nila sa hapon. Ayon sa Kapuso Primetime Box Office King, uulan ng saya at babahado ng papremyo sa programa niya. Ang nasabing slot ang iniwan ni Willie nung nawala siya sa GMA. Kilalang di mapagpatol si Dingdong kaya inaasahang di sasagot si Dingdong. So grabe no, ilang araw pa lang si Mr. Willie Rebillame sa TV5 at syempre sa kanyang programa kabilang hanash ang mga
patutsada sa kanya, 'di ba? So naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling itong si Mr. Willie Revillame, kung bakit siya ay may hanash nung time na yon, kasi nga po yung mga anak po niya ang itinapat sa kanya. Hindi po ba nakakainsulto yung ganon? Ngayon, since viral, trending at talaga namang pinag-uusapan ang issue tungkol kay Mr. Willie Revillame. Ito naman ang TV5 at to the rescue po, no, sa kinasasangkutang issue nitong si Willie Revillame. Sabi nga dito ng TV5, ang alam nyo ba, hindi lang daw host itong si Will to Win. Si Will, siya rin daw ang nagsilbing creative director ng programa. Kaya lagi niyang sinisiguro na maging maganda ang mga mangyayari sa show. He always wants the best for his audience at kayo yun. Ganyan kayo kamahal ni Will. So itong post na to ng TV5 kani-kanina lamang ay may uugnay sa issue, sa nagalat na issue ni Mr. Willie Revillame and doon sa staff na mga pinapagalitan na ayusin nyo naman, napapagod siya na daw lahat, di ba, sabi ni Mr. Willie Revillame. So ang rescue po ng TV5, gusto po nilang sabihin dito na kaya ganon si Mr. Willie Revillame sa mga staff ay upang mas maganda, mapaganda po yung programa na mapapanood po ninyo dito sa telebisyon. So, to the rescue ang Kapatid Network, and alam ko naman na ang gusto ni Mr. Willie Revillame ay the best yung inyong mapapanood. Even, ang dami na po nilang pinapamigay na pa-premyo and syempre, saya, tuwa. Gusto din nila syempre yung maayos, maganda, presentable yung mapapanood ng lahat. Pero syempre, asahan na po natin na hindi lahat ay iisa lang ang opinyon. Meron at merong masasabi ang iba sa kanya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ating nabasa po na komento ng isang nanonood sa live chat po ng Itbulaga kanina. So gusto niya pong papalitan ang isang host ng Itbulaga. So, sino ba itong isang host ng Itbulaga na gusto pong patalsikin, gustong papalitan ng mga bata pong nag-audition dito po sa Barangay Cinema? So, walang iba kundi po itong si Raisa Midison. Gusto pong papalitan ng isang netizen dito. Tatabunan na lang natin yung pangalan niya. So, ito po yung sabi niya kay Raisa Mio. Nakita ko to kaya hindi ko to napalampas. Talagang in-screenshot ko siya. Sabi niya, sige mga tunay na bata para mapalitan na yung una nung Raisa na number 1 sa pagiging sipsip para magka-work lang. So grabe din grabe din siyang magsalita sa isang host ng Itbulaga. So kahit maliit po itong si Raisa Midison, daig niya pa po yung malalaki. Kasi si Raisa May, talented po yan, kaya talagang pinaglaban siya ng TBJ and syempre ng mga Dabarkads. Wala ka ring pinagkaiba sa mga halusos na kung saan ay gustong tanggalin si Raisa May kasi pangit daw. So sasabihin ko lang, ang kagandahan hindi nakikita sa panglabas, nasa kalooban yan. Aanhin mo ang kagandahan kung balasubas yung ugali, 'di ba? Katulad na lang ng nagkomentong ito.